Hi guys, welcome back to our channel. Hello. So today is June 14, 2026 and it's already 12:50 in the morning. And ngayon naman po i-share namin sa inyo yung experience namin sa aming US Embassy. So ngayon, si Hans, pinatulog na muna namin kasi medyo nahihirapan kami mag-vlog pag nandyan siya kasi nakikipagsabayan din talaga siya sa pagkwento-kwento niya. Andito siya, nakamonitor siya sa aming CCTV. So, i-share na namin sa inyo. Thank you pala sa panonood po ninyo ng aming mga previous vlogs. Sana may mga natututunan naman kayo. And sana makatulong pa ito sa mga future na experiences ninyo, lalong-lalo na sa medical and sa biometrics. And Malapit na lumabas yung bagong visa bulletin. Sana gumalaw na siya. Kasi di ba June? Ay hindi. Or July na siya. Dahil makakatulong tong mga videos na ginagawa namin. So, eto na. Yung, hanapin ko muna. So, eto na. So, for everybody's information, ang PD ko po is last June 13, 2023. So, medyo matagal na kaming nag-aantay talaga na mag-current and makapag-process nitong papunta namin sa US. So, last February 17, 2026, nag-current kami. Yes! Hindi na namin siya na-record kasi yun, kapag nagpo-post ng bagong visa bulletin, nasa duty siya. Duty ako. Kasi yung duty Hindi niya, namin abangan. 4 days, hindi, 3 days, 2 days. 3 So, days. 2 days siyang wala dito or minsan 3 days wala dito. Kaya yun, nung nag-post ng bagong visa bulletin na current na ako, wala siya nun. So, nag-celebrate lang ako mag-isa sa kama nun. 6 a.m. Oo, yun kasi dumating. sobrang aga pa na nakita ko. May mga ka-duty lang ako na nag-send sa akin na current na. Kasi nga ni. Yun na nga ni. Kasi nga ni. Sila din, nag-current na din. So, from June 1, 2023, naging August 1, 2023, yung visa bulletin nung last February. And hanggang ngayon, August 1 pa rin siya. August 1, 2023. Hindi siya umaabanto. Hindi siya gumalaw since that month. So, bali ilan? Sana hindi din umatras. Oo, sana hindi umatras. Kasi, di ba, palapit na naman ang bagong fiscal year. Kasi pag umatras na hindi ka pa na i-interview, ay nako, problema na naman. Cancelled interview. So, yun. Yung P4 letter, na-receive ko siya last February 28, 2026. So, pwede ko i-attach dito yung ating ano. Yung appointment After date ilang ko, days lang after ilang days, Feb 17 up to Feb 28, 11 days. 11 days. After may mag-post P4 letter ng bagong visa bulletin, nag-message na sila sa, nag-email lang, na diba? sa akin yung NVC na Bilis lang. mayroon na akong appointment date, which is, yan, nakita nyo naman, April 17, 2026 at 6:30 in the morning. So, bago po kayo pumunta ng Manila, or if you are within Manila, you have to prepare all your pertinent documents. So, yan, ipapakita ko sa inyo yung pinakakailangan talaga ng mga documents. Though may mga supporting documents like mga diploma, mga transcript, nagdala pa rin ako just in case. Pasiguro lang. Pero yun talaga, yan yung mga pinaka-importante sa lahat. Yung nakalist dyan sa atin. So, pagdating namin sa Manila, ano bang ginawa natin? Yun, 6 a.m. 6 a.m. Nandun na kami sa embassy. As early as 6 a.m. As early as 6 a.m. Nandun na kami.
kasama namin yung kapatid niya. Oo, Kasi nagpahatid yun, lang kami. Nagpatid kami sa kapatid niya, buti na lang hindi umalis. Kasi mamaya Yes. ikukwento namin sa inyo kung bakit. So, yung kapatid niya, sa kanya namin Iniwan yung mga gamit namin, yung mga bags namin, gadgets cellphones. namin, and pera, binigyan namin sa kanya. So, doon pa lang sa labas ng embassy, marami ng tao talaga. Hindi mo, minsan, malalaman mo naman kung sino yung for interview kasi medyo naka-smart casual yung, nila, datingan. Pero kami kasi naka-polo shirt lang kami. Yung, Polo shirt. yun nga, slacks lang, polo shirt. Wala tapos, naman kasing wala naman sinabing kung anong dress code pero mas maganda na din na yung presentable ka. presentable talaga. So, doon sa labas din ng embassy, may mga nag-o-offer ng chairs kasi wala namang upuan talaga doon sa waiting area. May bayad yun. May bayad yun. Parang tatanungin ka lang nila, casual lang, no? Ma'am, gusto mo maupo, ganito, ganyan. Di mo alam, Tapos may di mo bayad alam, pa. sisingilin ka pala. Pag-upo mo ay 50 pesos. Tapos, usually, ang ino-offer nila doon talaga ballpen. Kaya, ang dalhin nyo, ballpen. Huwag kayo magdala ng mga gel pen, mga sign pen. Ballpen. Regular pen lang ang dalhin nyo. Kasi yun yung ino-offer nila. Kasi di ba pag nagpupunta ka ng embassy, may mga dala kayong mga envelope na mga transparent. Nakikita nila na, ay ma'am, bawal po yan. Nakikita nila na mga sign pen yung dala. So, sasabihan ka nila na bawal, tapos i-offer nila yung pen. Hindi mo alam kung magkano, baka 50 pesos. Tapos may mga fan, mag-offer sila ng fan, ng wifi, yon. So, doon, 6 a.m., nag-start na din magpapasok by 6 a.m. 6 a.m. ba? 6:30? 6 a.m. nagpapasok. Ano yung... Dumating pala kami before 6. So, 6 a.m. nag-start na magpapasok yung sa may guard pa lang. Di ba parang may sa doon? Sa pinakalabas. Parang cement. Kasi makikita nyo naman pag mag-open na kasi yung mga yung mga security or palapit na sila, makikita nyo. Tsaka nyo malalaman na pwede na kayong pumila at papasok. So, separate ang pila ba sa immigrants? Hindi. Doon sa pinakauna, hindi pa. Siya? Kung sino yung mix. Naka-schedule. Ayan, 6 a.m. Yung 6:30. 6:30. Sila muna. Sila muna ang unang Tinatawag papasukin. nila yung lahat ng 6:30. Hindi pa doon inaano yung kung immigrant ka or tourist. Wala. Doon pa sa una-unahan. So, magkakaseparate. Ilang ilang meters away lang. So, yon, doon sa first na security check, chinek yung P4 letter and passport and yung DS-260. Ang dalhin po ninyong DS-260, yung may stamp from Parcal, yung biometrics. Yes, May nakalagay kasi doon na parang completed na yung biometrics mo. Unahin Kasi wala silang picture taking doon sa embassy. Kung ano yung kinuha sa inyong photo doon sa back, sa Parcal, siya na din yung itsura nyo sa visa ninyo. So, yon. After namin doon sa unang dalawang guard, so naglakad kami few meters lang, pinapila naman kami sa lane 5. So, dito na ata yung pila ng yung may tent. Yung may tent. Pa-check kung sino yung American citizen, yung mga blue passport holder. Yung mga blue passport holder kasi pinapadiretso na sila. Hindi na chine-check yung nila masyado. Yung kanilang mga papel. Oo, yung mga citizen ba sila? Yung mga American citizens na sila, pinapadiretso na sila. Iba yung nila. Yung daanan nila. Daanan. So, yon, sa lane 5, chinek ulit yung P4, yung passport, tsaka DS-260, tapos dinikitan ng sticker sa likod, each passport. And then, after nun, papasukin kayo sa security. door number 2. Door 2. Diba yung door 2 dun, parang bigat ng pintuan. Bigat. Parang pintuan ng bangko. Parang mabigat siya. Sobrang bigat ng ng pintuan. Pag pinul mo, mabigat siya. So, doon naman, nag-check naman na sa security. Sensor, lahat ng mga gamit. Bawal yung bag, syempre. Bawal bags, food, drinks, and electronic devices. So, digital. Ang dala lang talaga namin yung aming mga papeles. Pwede yung relo. Pwede yung normal na relo. Hindi pwede yung mga smartwatches. Smartwatch. Yun. Tapos, after nun, mag-proceed na sa lobby. And in-advise kami na maupo and i-prepare yung documents namin sa pre-screener. May nakapaskil naman sa TV. Sa TV, kung ano yung kailangan mong i-prepare, pasunod-sunod.
So, nagdala ko ng organizer. Sineparate ko yung original from photocopy. Kasi yun yung sabi nila. Kasi may iba daw, ang ginagawa nila, parang birth certificate niyang original, tapos Xerox. Xerox. Wag Wag ganun. ganon. Ihiwalay nyo yung original and photocopy para mas madali nyo mahahanap. Tapos, each document namin, halimbawa sa PSA, nilalagyan ko siya ng, ano nga yun? Paper tag. So, PSA, may paper tag ako. Documents sa school, may paper tag ako. Documents niya, may tag ako. Lahat yon. Para isang booklet ko lang, alam ko na kung saan. Papakita ko yung picture sa inyo. So, after nun, na na-prepare na namin yung gamit, naalala ko lang, hindi sana ako magdadala ng 2x2 na 2x2. picture. Kailangan pala talaga doon. Ilan ba? Tigda-dalawa. Tigda-dalawa yung hiningi. Oo, tigda-dalawa yung hiningi. Akala ko kasi hindi na kailangan kasi nga nag-biometrics na, buti na lang at dala ko pala siya. Kasi kung hindi, baka magpa-picture pa kami kung saan, Diyos ko Lord. Baka pinalabas pa. Anyway, yun na, pinapila na kami nang nakatayo doon sa tapat ng pre-screeners. Sarado pa yung mga window, ang daming pre-screeners. Kapila. Pinapila kami doon. So, nasa first 10 applicants kami na nakapasok and nakapila doon sa pre-screening. And the plot twist is later. So, napunta kami sa window 56. So, before kami pala mapunta sa window 56, di ba may mga nauna nang tinatawag sa amin? Pa-lima-lima ata, Oo, lima-lima. parang lima-lima. Kasi nga, hindi pa nag-open lahat ng windows. Parang matatakot ka na kasi may iba doon na pre-screener na talagang medyo loud ang voice, medyo strict. Tinatanong talaga kung bakit ikaw, may isa kasi doon na narinig ko na, bakit ikaw follow to join ka, ba't hindi ka pa sumabay nung unang pag-alis ng asawa mo? So, intimidating talaga yung nila. Yung way ng pagtanong nila. So, tono ng voice nila. You have to prepare talaga kung dapat lahat ng details alam mo. Yun nga, alam niyo ba, the night before ng aming embassy, dinouble check ko pa yung aking DS-260 na page para lang, kumbaga, kung tinanong ako ni pre-screener, maalala ko na yun ang nakalagay sa DS-260. Yan. Mag-practice din kayo, mag-question and answer kayo. Lalo na kung may dependents ka. Oo. Si Tapos, Hans, pinapractice namin si Hans. Almost lahat ng question talaga sa applicant. Yeah, most of the questions talaga sa akin. May mga tinatanong sa kanya, pero mostly talaga sa akin. Sa applicant. So, yun na nga. Pinapila nga kami. Napunta na sa window 56. Lalaki yung pre-screener namin, si Sir. Nung simula, may na-interview na yon. Naririnig namin siya, parang malumanay lang siya magsalita, tapos parang nakikipag-usap siya. Parang sabi namin, sana parang dun, cool siya. Oo, parang hindi siya masyadong strict. Tayo, unlike nung ibang doon. Ganyan kami. Tapos, nung tinawag na, sa kanya kami napunta. Salamat, thank you Lord talaga. Sa kanya kami napunta. Talagang doon kami napunta. Oo. So, yon, binigay ko yung passport namin tatlo, syempre, tsaka yung DS-260 namin. And then, tinanong niya kami kung wala daw ba kaming mapag-iiwanan kay Hans. Yes, kasi nakita niya yung bata kasama na. Oo, kasi si Hans, yun nga, 5 years old siya nung time na yun. I mean, 5 years old pa naman siya ngayon. Tapos yun, sinama namin siya. Actually, meron naman kami mapag-iiwanan talaga kasi andun yung kapatid niya, di ba? Gusto lang namin ipa-experience. Tsaka gusto namin kasama siya kasi based sa mga nakikita naming mga vloggers, kapag kasama yung bata, mas mild daw yung yung way ng pagkikipag-usap ng pre-screener. Oo, lalo na sa consul. So yun, mga nakikita namin sa vlog. So, kahit sobrang aga, at kahit medyo grumpy si Hans, sinama namin siya. Alam niyo ba, prepare namin siya. Kasi usually daw, ang tinatanong sa mga bata ay name, what is your name? Birthday. And what is your birthday? Yun lang, ang madalas tinatanong daw ng consul. So, mga ilang buwan namin pinapractice si Hans ng gano'n. Yun. So, yun lang naman, tinanong kung wala daw mapag-iiwanan. Another one, hiningi na isa-isa yung documents namin, yung pinaprepare, di ba? Nandun sa TV yung pinaprepare. So, isa-isahin ko na lang ulit. Birth certificate, marriage certificate, yung AOM namin parehas, visa screen na original and photocopy, hiningi sa akin parehas. Yung 2x2 na photo, NBI clearance, naming dalawa, notarized job offer, proof of passing, hiningi niya sa akin yung proof of passing, pero nung naibigay ko na sa kanya yung visa screen ko, hindi niya na hinanap. Pero prepared naman ako just in case. State license, hinihingi niya din sa akin yung state license ko and police clearance. Ay, hindi.
Hindi pala. Hindi na sa akin hiningi yung state license and police clearance. Kasi yung police clearance namin, pang Philippines lang naman. Pero kung nagtrabaho kayo sa ibang bansa, kailangan nyo ng police clearance. So, yon. Yung tanong naman ni Sir sa amin, sa pre-screener, yung pre-screener na questions niya, kung saan daw ako nag-work. So, sinabi ko kung saan. Tapos si husband, tinanong din siya kung saan siya nag-work. Kung saan daw sa government. Kasi nakita niya na doon sa DS-260 niya na government employee ang nakalagay. Tapos after, hiningi niya yung doon na ba hiningi yung yes, doon na yan. Yung service record ko and service record. Buti na lang may nakita kaming vlog na sino na yan? Petrolya din ata. Kasi police sila, hindi. Parang hindi. Kalimutan ko na. Basta may siya lang ang vlogger na nagsabi na hiningan daw sila ng service record. So sabi ko, sige mo papasiguro. Kasi wala siya sa requirements. Buti na lang ako nagpagawa din ako bago ako umalis. Kasi baka matutuwan di ba? Kasi sometimes baka hingian ako. Kasi currently employed pa ako nung sa BFP. Na interview sa BFP. Kaya nagpagawa ako. Yun lang naman. Tapos tinanong din siya kung nag-work. Kami daw lang. Tinanong kung nag-work abroad. Yes. Kasi nga siguro dahil sa police clearance. Kahit nagpa-abroad. Oo, nagpunta abroad. Kahit nagpunta lang ng abroad, tinanong kami. Wala kaming talaga. Hindi kami lumabas ng Pilipinas. Tapos tinanong niya naman ako kung how many years na akong nurse, kung sino yung petitioner ko, kung paano ko daw nalaman yung about sa petitioner ko. Yun, sinabi ko na may agency, yun nga. Tapos kung 3 words daw ba yung De La Cruz namin. Kasi De La Cruz kami, di ba? Yun na. May wait lang, bago ko. Sabihin ko na kung ano pa yung ibang tinanong. Kung ilan daw yung previous, wag na lang. Kung 3 words daw yung De La Cruz. Kasi yung De La Cruz, dalawang klase yan. Yung De La, magkadikit. Hiwalay yung Cruz. Tapos, meron din na De La Cruz. Bale, 3 words. 3 words siya. So, sa amin, 3 words talaga yung De La Cruz namin. Doon. Tapos, after nun, tinanong niya na ako kung ilan ang previous work ko. Sabi ko, 2. Kasi yun yung nakadeclare ko talaga sa DS-260. Sabi ko, 2. Pero, ang work ko talaga before ay 3. Pero, ang pinadeclare kasi sa akin ni agency ko ay 2 lang. Kasi hindi nursing, kasi hindi naman nursing, kumbaga bedside nursing yung first kong work. So, hindi na sa akin pinalagay. So, pinasabi sa akin yung kung ano daw yung work ko. So, yung sinabi ko. Tapos, napaka-honest ko doon. So, sabi niya, ano pang iba mong work? Kasi parang feeling ko, alam mo yung feeling mong may alam siya. Kahit wala ka namang nilagay doon sa DS-260 mo. Natakot na ako magsinungaling. Itatry niya. Kasi parang makikita naman, parang nasa body language mo din. And ikaw din, di ba, kung may kausap ka, alam mo, kumbaga hindi mo, magigets mo kung nagsisinungaling siya sa eye contact, sa body language. So, yon sinabi ko na, 3 yung work ko na nga. Sabi niya, ano nga yung isa pa? Sinabi ko na lang kasi nag-work ako as staff sa review center. So, sinabi ko yon. Sabi niya, nakita niya, wala sa DS-260. Wala sa DS-260 ko. Sabi niya, ba't wala nga dito? Sinabi ko na hindi nga pinadeclare. Sabi niya, ba't hindi pinadeclare? Dapat lahat daw ng work experience nakalagay doon. So, yan. Ang ginawa niya, binigyan niya ako ng waiver, pinapirma niya ako, tapos in-advise niya ako na i-reopen niya yung DS-260 at lalabas kami ng embassy para mag-edit and binigyan niya lang ako ng 1 hour. Binigyan niya lang kami ng 1 hour to edit. So, ang due namin ng 1 hour na yun ay 7:52 a.m. So, dapat by 7:52, makabalik kami. Kasi kung hindi, pwedeng ma-reschedule or baka, hindi natin alam, baka hindi kami makatuloy. Oo. So, yun. Lumabas agad kami. As in, like, ang bilis-bilis namin maglakad. Ang sabi ng consul, kahit wag na daw ako sumama, yung dependents, yung applicant na lang daw lumabas. Ito naman, ayaw. Ko talaga. Kasi sobrang masistress lang ako niyan. Kailangan ko ng pampakalma. Sumama ako. Sumama sila. Nagdali-dali kami. Si Hans, karga-karga niya. Kinarga ko na talaga si Hans bilis-bilis para lang maglakad yon.
So, buti na lang at yun nga, sabi ko sa inyo, buti na lang yung kapatid niya hindi umalis. Kasi nga, siya yung may dala ng mga gamit namin. Nandun lang siya. Cellphone, gamit namin. Tapos, akala ko nga, kakain siya doon sa kabila. Sabi Oo, niya. ang sabi Pero, niya, siya daw, nag-abang lang talaga siya doon sa labas kasi sinabihan daw siya ng mga, nandun na mga nagtitinda na mabilis lang daw mabilis ang lang daw. Kaya hindi na siya umalis. Oo. Akala niya ata tapos na kami, hindi niya alam. Problema pala yung inilabas namin. So, yon. Lumabas So, kami dinalian ko. hanggang doon sa labas talaga. Dinalian ko yung yung pag-edit ko talaga sa DS260. Kaso, yun ang sabi ni pre-screener, dapat daw, Save doon lang sa ng save. pag-edit, simula ka sa pinaka-umpisa, parang i-click mo yung details mo, tapos save and continue, and then hanggang makaabot ka doon sa work experience mo. Save and So, ang continue. tagal talaga, ang bagal ng, hindi ko alam. Hindi siya internet yung mabagal kasi chinek ko siya sa phone ko, mabilis yung Speed. Ang mabagal yung site mismo. Okay, so, feeling ko maraming nag-open ng site during that time na sobrang nandun bagal. kami. Kaya sobrang bagal, tapos biglang nag-log out pa, tapos umulit na naman ako. Alam mo, yung stress ko, grabe na talaga. Oo, nag-log out siya. Tapos pag may pinipindot ako, ang tagal niyang mag-respond. So, pinindot ko, ang tagal. Di pipindutin ko ulit. So, ang dami nang nadagdag. Parang doon sa ad work experience. Oo. Tapos pag isi-save ko, hindi siya ina-accept kasi kailangan mong i-fill in yung mga nadagdag na wala naman talaga. So, dinilit ko na naman sila. So, ganun siya ka-stressful. Kasi, syempre, may time limit yung pag-edit nyo. So, yon. Buti na lang, by 7:40, di ba? 7:52 yung ilang namin. minutes na lang. 7:40, pabalik na kami sa embassy. Medyo in-skip ko na yun. Pero, takot na takot ako nun kasi baka pagpasok, hindi naman pala pumasok. Hindi naman pala na-enter yung yung work experience ko. Pero nung pagbalik namin doon, 7:40, yon, pinapasok kami ulit. Same process lang. Dadaan sa lahat ng security. Tapos, pinaupo na kami doon sa may waiting area. Doon kami na medyo natagalan. Natagalan kami doon. Kaya, may mga kasabay din kasi doon kami na mga pinare-open. Pinare-open. So, yun. Kaya, gawin nyo ang lahat na hindi kayo magre-reopen. Or, kasi yung 1 hour. Ipare-open nyo na bago kayo pumunta doon. Kung may kailangan kayong i-update sa work nyo. Work experience, ilagay nyo na lahat. Kung anong mga nangyari sa buhay ninyo, ilagay nyo na. Kasi yung 1 hour talaga, sakto yun. Sakto. Sa isa lang na-edit ha? Na-edit. Ano lang yun, isang work experience. What if may iba pang idadagdag? Ikukwento ko na naman sa inyo mamaya. Marami nga nangyari sa embassy namin. So, yon. Pinaupo kami, tapos pinag-antay na tawagin na lang. Medyo matagal na. Inabot tayo ng 30 minutes lampas, no? Kasi yung ka-work ko, ang appointment niya is, kasi may work ako dito sa Esteves na parehas kami ng appointment date, pero 8:30 ang kanyang appointment. So, ako, di ba, 6:30, siya 8:30. Pero, nauna pa siyang nakapila sa interview area sa consul. Sa consul. Actually, nauna pa siya talagang ma-interview ng consul. Kahit na nauna yung appointment ko. Dahil nga yun sa pag-edit. So, yun, natawag na kami. Kami na yung pinaka-last na tinawag talaga. Parang tinapos ata nila muna lahat ng mga naunang nakapila. Tapos, saka tinawag yung mga nag-inedit na lang. So, yun. Pagbalik na. Tinanong ulit kami ni sir, the same window. Tinanong ng full name, birth date, place of birth naming lahat. Tapos, ito na naman. Tinanong ako ng aking green card, mailing address. So, yan, i-memorize mo. Kasi wala kang cellphone na pagtitingnan. Pero ang ginawa namin kasi, nag-print kami ng medyo malaki para, di ba yung organizer mo, kung see-through naman, ilagay mo lang doon para pag tinanong ka, makikita mo siya. Makikita mo. Kaso, ang mali ko doon, yung agency ko kasi, 2 nights before, or I think siguro mga 5 days before ang aming embassy interview, sinabihan ako, parang kami, orientation, US Embassy Interview Orientation. Sinabihan kami doon na papalitan namin ang aming mailing address kasi nag-change. So, ibig sabihin, magpapa-reopen ng DS260. Kaso, ayoko na yung gawin. And hindi na nila in-advise na i-public inquiry pa sa NVC kasi it will take time mag-reopen ng DS260. Ang sabi nila sa amin, ipa-edit na lang doon sa embassy. So, tinanong namin kung sa pre-screener ba ang pagpapa-edit. Sabi nila hindi daw. Ipa-edit daw ang green card mailing address doon na sa pinaka-last part. So, after ng consul interview, meron pa doon na window. So, doon kayo magpapa-edit ng
mailing address. So, yun yung in-advise nila sa amin. So, ito na, tinanong ako ni Sir, pre-screener, saan ang mailing address mo? Ang naalala ko lang kasi sa Tennessee. Tennessee kasi yung address niya. Anong city? Sabi ko, hindi ko na maalala yung city. Sabi ko, Cincinnati. Kasi yun yung bagong mailing address. Kasi yun na yung sasabihin ko doon sa last. So, parang nakatatak na din sa utak ko na Cincinnati. Sabi niya, ha? Di pa naman namin alam kung ano talaga mga lugar sa US. Tapos, tinitingnan ko to. Sabi niya, ba't mo siya tinitingnan? Oo, grabe yung pre-screener. Grabe talaga. Tapos, di ba, sabi niya, ba't tumingin ka sa kanya? Oo, sabi niya, saan? Talagang gusto niyang sabihin mo kung saan. Sinabi ko kung ano yung number. Pero hindi ko talaga maalala yung city. Tapos sabi niya, nasaan ngaya yung... Nagbigay na siya ng hint. Oo, may mga hint. Para kaming nagpipinoy henyo talaga doon. Yung unang hint niya, hindi pa niya nakukuha. Tinanong niya. Ano yung pinakasikat na lugar sa US? Kasi yung Washington. Oo. Pinakasikat. Tapos, wala pa. Wala, hindi ko talaga maisip. Tapos, umano na siya na ano yung nakikitang lugar sa Washington. Akala ko kung anong Washington lang, Washington State or Washington DC. Washington DC pala yung minimin niya. Sabi ko, shucks, hindi ko talaga maalala. Tinitingnan ko to. Ito, parang takot na takot din mag-coach. Hindi ako. Pero hindi niya din ata maalala. Hindi ko talaga Kasi magets. parang parang mental block. Ganun. Kasi akong iniisip ko na is Washington State. Sabi ko, wala akong alam doon. Kung sinabi niyang Washington DC, magigets ko na. Tapos sabi niya, saan nakatira ang president yun, ng USA. Tsaka lang. Sabi ko, White House. Tapos yun, tinatawanan niya na lang ako. Kasi parang stress na talaga ako. Tapos yun na. Kasi nga, kainis talaga to. Anyway, yun na, si Kaloy tinanong din nga ng full name, birth date, pati si Hans. Tapos yun na, meron pa. Hiningan niya ako ng Form I-797 na hindi ko talaga kayang i-provide. Kasi, alam mo, yung pinaprint sa akin ng agency ko na sabi yung konting few pages lang ng parang case ko na in-email nila sa akin. Print ko yun lahat, as in lahat ng papel na sinend sa akin ng agency ko. Ang lahat ng papers na pwede kong madala, dinala ko talaga. Inisa-isa ko siya doon sa pre-screener. Wala akong nahahanap na I-797. Sabi ko, Lord, wala na bang chance? Hindi, pinahanap niya talaga sa amin. Takot na ako nun kasi nga. Tinulungan ko na siya maghanap sa folder. Sabi ko, isa-isahin mo din to. Isa-isahin ko pa tong mga papeles ko. Wala talaga akong I-797 na ipakita sa kanya. Pero, ang sabi niya, okay lang daw. Diyos ko talaga. Pinahanap muna niya kami. Pinahanap niya. Bago tapos siya nagsabi siguro, ng okay lang. Nakikita niyang wala naman talagang nahahanap. Tapos sinasabi ko talaga na, sir, nag-print ako lahat to, printin ko. Sinasabi ko doon. Kaya kung meron kayo nun, i-print nyo yun. I-print nyo, i-prepare nyo siya kasi yun nga, yung isa kong ka-work, nakasabay kong in-interview. Wala din. Wala din daw siya. Tinanong din siya. Tinanong siya, pero wala din siyang ma-provide. Tapos yun, hindi na nga ako hinanapan ng license ko sa US and ng endorsement ko kasi dapat may license endorsement ako from New York kasi New York yung license ko to Indiana. Pero may prepared naman akong printed na mga screenshot na ongoing na ang aking license endorsement. So yun, after noon, pinadiretso niya na kami sa my interview area. Doon naman kami nakapila naman kami doon. So doon na si Hans, tinatanong na namin na what is your name, when is your birth date, kasi habang inaantay namin na tawagin kami, yun yung kasi nabubore na siya. Kasi wala siyang mapaglaruan masyadong silent doon sa lugar, bawal maglaro. Kasi nakikipaglaro na lang siya doon sa cover ko kay Juju. Na peekaboo na lang siya kay Juju kasi nga may kakilala doon. So yon, after namin mag-antay, natawag na kami eto na, bago pala kami matawag, wini-wish namin na doon din kami. Yung doon lalaki. Kami sa lalaking consul kasi nga, parang ang naririnig bibilis. Kasi siya yung pinakamalapit sa amin. Naririnig namin yung mga tanong, parang ang bilis lang sa kanya ng mga applicant. Hindi nga ata inaabot ng 5 minutes. Tapos, lahat ng umaalis sa kanya, parang nakangiti. Oo, lahat talaga. Sabi ko, sana doon kami matawag. Nag-uusap kami, sana doon tayo matawag. Tapos yun, natawag kami, doon nga kami natawag. So, yung mga wish namin ay natutupad naman, kaso lang, merong mga bumps ahead.
So yun, lalaking consul nga siya. Tapos sinubmit ulit namin yung aming passport. Kaso nung time na yon, alam niyo ba, di ba nagpa-practice kami kay Hans. What is your name? What is your birthday? Pagdating doon, tulog na siya. Tulog na siya. Nung like mga 2 or 5 minutes like, before kami matawag, oo, nakatulog sobrang bilis na siya. na lang. Tatawagin na kami ng consul. Kasi sobrang tagal na namin sa embassy. Tapos ang aga namin kasing gumising, mga 4 ata, gising na kami. Ganyan. So yun, tulog siya. Tapos, in-instruct niya kami na mag-biometrics, yun yung 4 fingers. Yung ginawa namin sa Parkal, 4 fingers. Tapos, nag-ano muna? Oath muna. Hindi. Biometrics muna. Biometrics muna kami ng 4 fingers. And then, thumb. Left and right po. Ako, tsaka si Kaloy. Tapos, in-instruct kami na mag-raise ng right hand para mag-swear ng oath na yun. Siya na lang. You will tell the truth and nothing but the truth. Yes, ganun. Ako na lang, sinabihan siya na okay lang na hindi na siya magtaas pero ng kamay. Pero dapat ako kasabay. Kasi karga-karga niya si Hans, tulog eh. Karga ko yung bata kaya hindi na... Ang bait na nila, no? Hindi na ako pina-oath. Kahit yung ibang mga consul ang babait, talagang maririnig ko mo sila, mababait sa sila. sa way nila magtanong na Mga parang very welcoming. Welcome to USA, gano'n. Yung mga Pinoy lang naman na pre-screener, ang mga intimidating talaga sila. Oo. So, yon. Tinanong niya ako regarding my medical. Kasi nga, yung medical ko, di ba, pending. Because of the sputum ACAD, waiting pa, ongoing pa ang aking course during our interview. Tinanong niya kung saan state ako pupunta. And kung nag-work na daw ako abroad. And kung nag-commit na ba ako ng crime, was arrested, kung may ibang asawa, and anak, sabi ko, the one and only, blah, blah. And kung may relative daw sa US, tapos tinanong niya ako kung yun daw ba ang pupuntahan kong relatives ko. Sabi ko, yon yung pupuntahan ko. Tapos kung sa hospital daw ba ang pupuntahan kong work. So yun, yes lang naman ako. Tapos after ko, si Kaloy, tinanong na din kung nag-work abroad, committed a crime and was arrested, and kung may ibang asawa at anak. Meron ba, sir? Wala. You're the only one. Yun lang naman ang sa akin. Yun ang tinanong lang talaga sa consul. Pero, tapos, okay na. Yun. After, okay na daw. Pero binigyan niya ako ng pink slip na nakalagay doon kung anong kailangan kong i-submit. So, binalik niya na din yung aming passport. Pag nag-email daw yung St. Luke sa akin, pwede na din namin email yung aming passport. Pag nag-email na sa akin yung St. Luke's na na-transmit na nila yung medical ko sa embassy, pwede na din kaming mag-mail ng aming passport. Or pwede naming i-drop off sa Parkal and antayin na lang namin yung visa. Ibig sabihin nun, approve ka na. So, yun. Binalik din ni Consul yung aking original na visa screen. Tapos, pinapunta na kami sa Windows 72 for questions daw. Pero doon pa lang sa Consul, tinanong ko, sabi ko, can I change my green card mailing address? So, sabi niya, pumunta daw kami sa Windows 72. So, pumunta kami sa Windows 72. Sabi ko, kung pwede, sir, kasi Pilipino na ulit yung nandun. Sir, pwede po i-change yung mailing address ng green card. Tapos sabi niya sa akin, hindi mo ba pinapalit doon sa first step? Alam mo, hindi ko talaga pinapalit kasi yun nga. Papalabasin na naman kami. Oo. So, yun, sabi ko hindi. Tapos, hiningi niya sa akin yung address kung saan. Pinasulat ba sa iyo o hindi, kasi may printed nga tayo. May binigay mo na lang. May printed tayo ng address ni Ate Ayen kung saan tayo titira. May address tayo nung green card yung White House. And may address tayo ni Cincinnati. So, yun, binigay ko si Cincinnati sa kanya. Hindi ko makakalimutan si Cincinnati. Tapos yun, binigay ko, inayos niya. Tapos okay na. Ang sabi sa akin, visa approved na kami in a 221G 221G dahil sa sputum niya. Tapos noon, after namin sa US Embassy, napagdesisyon na lang namin na iwan yung passport namin sa kapatid niya kasi yun, taga Makati naman. Kasi ang sabi ng mga vloggers na nakikita namin na pag nagpapadala daw pala via mail ng passport, hiwa-hiwalay ang passport naming tatlo. So, parang 650 each ata ang babayaran namin each passport pagpadala. 700 yung pag-receive na ng visa. So, yon, iniwan na lang namin sa kapatid niya. Tapos yun, nung na-receive namin yung email ng St. Luke's na
transmit na, pinadala na namin agad. Including yung parang white form. May i-accomplish kayong white form. Pwede namin i-attach dito. Ilalagay nyo doon kung ano yung mga attachments ninyo. Kumbaga yung passport, ilalagay nyo doon. Yung pink slip. Tapos yung white paper, white form. Tapos yun, i-drop lang sa visa application center. Mas napakabilis lang, no? And then wait. Wait for your visa. Dumating yung visa namin. Hindi. Ay. Tingnan nyo yung, sayak ba yun? Sayak? Oo. Makikita mo sa sayak. Dati refused yun. Yung namin, wait, nandito. Diba nag-interview kami ng April 17. April 20, sa sayak status namin, updated na siya to refused. Tapos yun nga, May 22, na-clear na ako. Tapos May 26, nag-drop off ng document sa VAC. Tapos May 28, 2 days lang, issued na siya sa SEA. Yun nga, hindi na naman kami nakapag-celebrate kasi nga duty na naman ako. So yun, wala man lang kaming mga video na nag-celebrate kami. Pero yun, siya, tuwang-tuwa siya, umiyak na naman siya. Oo, nakakaiyak kasi, di ba? Parang tapos hinag siya ni Hans kasi ba't daw to umiiyak. Tapos nalaman ni Hans na this is it, pupunta na kami ng US. So happy din siya. Kasi everyday yan, pinag-pray ni Hans talaga na punta na kami ng US. So yun, nakakaiyak kasi ang tagal naman ng process ng pagpunta ng US, di ba sa NCLEX pa lang, ang hirap kaya ng NCLEX. Pwede namin ikwento sa inyo yung mga ginagawa ko nung next mo na yung NCLEX DIY mo. Next vlog na natin. Yun, NCLEX, tapos may PTE pa ako. Tapos yun, pwede naman din gawing next vlog yung pagdating ng visa packet namin. Na may mga nangyayari na naman. Ang daming nangyayari, kaya manood kayo ng vlog namin. Tapos yun. Basta yun lang naman yung nangyari sa amin. Ay, hindi mo sa kanila nasabi yung may pwedeng mapag-iwanan ng gamit dun sa Ay, oo. sa labas ng embassy. May pwede palang sa kabilang kabilang kalsada lang. May baggage house din. Oo, doon sa may Starbucks. Hindi Starbucks. Ano yung kakainan sana ni Sol? Army Navy. Army Navy. Second floor ng Army Navy. May baggage house din doon. Kung wala kayong kasama. Kung wala kayong kasama, wala kayong mapag-iwanan ng gamit doon. Sa kabilang street lang siya. Overpass lang kayo. May overpass, dan kayo sa overpass, galing sa embassy. Tapos, pagbaba niyo sa embassy, hanapin niyo yung Army Navy, second floor ng Army Navy. Yan. Nandun yung baggage house. 150 lang yun. Unlimited time na. The whole day. The whole day na. So, yun. Yan ang nangyari sa amin sa aming US Embassy interview. Mabilis lang sana yung US Embassy interview. Kung hindi lang nag-reopen ng BS260 ko. Yun lang talaga yun. So, yun. That's it. Thank you for watching our vlog. Yes, thank you. See you on our next upload. Subscribe kayo ha. Subscribe and comment. Comment and like. Comment your questions. Pwede naman kaming sumagot sa questions. Pwede kayo mag-comment just in case. So, again, thank you for watching and thank you. See you next time. Please don't forget to like and subscribe. Bye. Bye. Thank you.